Hoy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng ka-coffee natin, magandang araw po sa inyo. O, nabalitaan nyo na ba? Di ba? Yung matatapang na DDS vloggers, maisog eh. Sabi nila, maisog kami. Ang ibig sabihin na maisog ka-coffee, matapang. Itong mga DDS vloggers na yan, karamihan sa kanila, sila yung nagpapakalat ng fake news laban kay PBBM, laban sa administrasyon na ito. Yan, pinagsama-sama mo na, misinformation, disinformation, malinformation. Sila yan. Ang tatapang, di ba? Yung si PBBM gumagamit daw ng coke, yung video na yan, yung peking video na yan, nilabas ng maisog yan. Di ba sila Harry Roque pa nga naglabas yan eh, ang tatapang eh. Eventually, lumabas na fake pala yung video na yan. Pero yung ginagawa ng mga taong ito, pero hindi pa naman sila hinuhusgahan. Sige, yung House of Representatives, nagsagawa ng investigasyon, Tri-Committee ka-coffee. 3 committee, pinagsama-sama na para mas makatipid ng 1 oras, mas efficient yan. Makatipid ng oras, no, at mas efficient yung kanilang investigasyon. Yung TRICOM, inimbitahan itong 41 online personalities. Yan, kasama na po dyan yung mga vloggers, karamihan dyan mga DDS, yung mga nagpapakalat ng fake news. Yung iba hindi naman nagpapakalat eh. 41 invited personalities. Alam mo kung ilan lang ang umattend? Hindi 5, hindi 4, kundi 3 lang. Anyari? Bakit bigla kayong naduwag? Ang tatalino ninyo eh. Pag lumabas kayo sa social media, tatalino ninyo eh. Ang gagaling nyo magmura. Ang gaganda ng argument ninyo. May ebidensya ba? Yun lang. Ang gagaling ninyo, ang tatapang ninyo, pero nung pinatawag na kayo, actually, platform nyo yan eh. Pagkakataon nyo yan, oh, pakita nyo yung galing nyo. Ang galing talaga nitong vlogger na ito, oh. Ang galing niya magpaliwanag, oh. Ang galing niya, oh, binarabara niya itong si Dan Fernandez. Ang galing-galing niya, binara niya itong si Abante. Itong si Barber, so kung sino man yan na miyembro ng TRICOM, di ba, pagkakataon nyo na yan. Kasi makikita naman ng tao, ang galing nitong vlogger na to, oh, kaya hindi siya napaikot ng isang congressman. Di ba, pagkakataon nyo na yan, bakit bigla kayong naduwag? Bakit hindi kayo dumalo dyan sa investigasyon na yan ng House of Representatives? Bakit biglang nagkaroon ng excuse letter? Uy, pare-parehas kayo? May sakit kayo lahat? Out of 41, 3 lang po ang dumalo. Sige, sino-sino ba itong mga inimbitahan na matatapang pero biglang naduwag nung pinatawag sa House of Representatives? Sige, meron tayong pangalan yan. Nasa kaliwat ka ng pahayagan ito eh. Oh, dito tayo sa Inquirer.net. Baka sabihin ninyo, fake news yung Inquirer ha. 40 social media users of platform representatives invited to House of Fake News Probe. Oy, ito mga nagpapakalat ng fake news. A total of 40 social media personalities and representatives from various online platforms have been invited to the House of Representatives Tri-Committee's first hearing this Tuesday. Ano? Sino-sino yan ka-coffee? In a statement released nitong linggo po, si Laguna Representative Dan Fernandez said the probe would tackle how disinformation spreads online, its impact on public perception and national security, and the measures needed to combat it. Hindi naman kayo hinusgahan agad na kayo yung nagpapakalat ng fake news, pero dapat marinig din kayo. Kasi kung hindi kayo maririnig, kung hindi kayo inimbitahan, alam nyo ang narrative ninyo. Sasabihin ninyo, hindi kami inimbitahan. Diba? Masama na naman ang Kongreso kasi hindi kami inimbitahan eh. Ngayon na inimbitahan kayo, ayaw nyo. Sino ba nag-utos sa inyo na huwag kayong pumunta? May nag-utos kasi sa kanila. May leadership. May nag-utos sa kanila, huwag kayong pumunta. Huwag tayong pumunta dyan. Kasi may mga abogado dyan eh. Huwag tayong pumunta dyan dahil mapapahiya lang tayo. Ayun, hindi talaga sila nagsipunta dyan. O sino po itong mga invited na to? Below is the list of invited personalities who were known to showcase political discourse, news analysis, and online commentary in their respective content. Number 1, Malutikia. Oy, ang tapang ni Malutikia kaya. Sa kanya yung Publicos Asia, yung gumagawa ng mga surveys, ng mga research na laging favorable sa mga Duterte. Strategist yan si Malutikia, favoring the Dutertes. Oh, si Jose Yubang Sonsa, o Jay Sonsa, anyari? Hanggang sa ukmad na lang. Si Crisette Loretta Chu, anyari? Si Mark Anthony Lopez, si Alan Troy, Sas Rogando Sasot. Oy, Alan Sasot, oh. Anyari, Sas? Ang tatalino ninyo eh. Kayang-kaya nyo ipagtanggol ang sarili ninyo eh. Kaya nyo nga ipahiya ng mga mambabatas eh. Si Vivian Zapata Rodriguez, si MJ Kiambao Reyes, si Ethel Pineda, si Lorraine Marie Tablong Baduy Partosa. O, anyari?
Si Lorraine Baduy. Si Jeffrey Almendra Celis. Anyari? Bigla kayo nagkasakit. Si Lord Byron Cristobal Banatbay. Ano nangyari? Biglang naduwag, Alex Destor o si Tio Moreno. Isa pa yan. Si Aaron Peña. Yung pangalan niya, Old School Pinoy. Si Glenn Chong. Pagkakataon nyo na sana yun, na-miss nyo yung opportunity na yan. Si Manuel Mata Jr. aka Kolokoy. Si Elizabeth Joey Cruz o si Joey De Vivre. Ang gagaling nitong mga to Yun nga lang, palamura kasi itong mga to. Mana to kay Digong magagaling magmura yan. Mamaya, pakita ko sa inyo, nagwala si Maharlika, si Buljakera, si Claire Eden Contreras, kasi invited din siya nagwala siya ka-coffee. Punta kayo sa Facebook niya, makikita mo ang lulutong ng PI. Yung mga congressman na miyembro na nag-iimbestiga na yan, PI nyo, ganyan nyo talaga Kanya ba dapat yung pamarisan? Ganyan mga content creator ba ang dapat pamarisan? Ang huhusay magsipagmura? Imagine mo mapapanood ng kabataan yan. Anyway, may pinagmanahan. Si Claro Ganak, si Jonathan Morales. Ito si Jonathan Morales. Ba't hindi pumunta? Pero kung si Bato nagpatawag, pupunta. Si Cyrus Preglo or Optics Politics. Yung kanyang Optic Politics. Si Cyrus Preglo, siya pala yun. Si Maricar Serrano. Si Ernesto Abines Jr. or Jun Abines, isa pa to. Ito yung nagpakalat ng fake news patungkol sa mga bakante raw po na GAA. Tapos eventually, linis-linis itong mga to. Sabihin nila, bycam report yung bakante. Pero yung hinighlight nila, halimbawa itong Jun Abines, GAA yung tinutukoy nila na may mga blanco. Nung sumagot si PBBM na sinasabi doon walang blanco, biglang naglilinis yan. Sasabihin nila ngayon na ang tinutukoy daw nila, bycam report. Nako, lokohin nyo, lelang ninyo. Ito pa, si Trixie Cruz Angeles. Isa pa to. Ba't nangyari? Hindi pumunta si Madam. Si Julius Melanosi Maui o si Maui Spencer. Si Darwin Salceda o Boss Dada TV. Si Elmer Hugalbot o Ibe Hugalbot. Si Cathy Binag. Si MJ Mondihar. Sinama na. Si Suzanne Batalya. Si Joe Smith Medina. Si Jeffrey Cruz. Si Alvin Montero. Si Kester Ramon Jan Balibalos Tan. O Mr. Real Talker, Edwin Hamora or si Reyna Elena, si Maria Florinda Espinilla Duque o si Pebbles Duque, si Richard Tesoro Mata, si Ahmed Paglinawan o si Luminous by Trixie and Ahmed, Ryan Lingo, Attorney Enzo Recto. Si Attorney Enzo to hindi rin pumunta si Attorney o baka pumunta. May tatlo kasing pumunta, hindi ko lang nakuha yung mga pangalan na pumunta. Si Rose Flores del Rosario ng WhatsApp Philippines. Andun din po, inimbitahan din po mga representatives mula kay Google, kay Meta, at sa TikTok at NBI. Bakit? Ba't nawala ang tapang ng karamihan sa mga DDS vloggers? Pagkakataon niya na sana yan, sisikat na sana kayo lalo, kasi sikat na kayo kasi magagaling naman kayo sisikat pa sana kayo lalo. Pero, bakit? Anyari? Ba't hindi kayo dumalo dyan? Kung matibay ang inyong argumento, pupunta kayo dyan kasi matatapang kayo. Ito yung sinasabi ko kanina, si Maharlika. Nagwala ito ka-coffee kanina. Grabe, lulutong talaga. Teka, ang dami nitong puse. Simulan natin dito sa sa 2 hours ago. Yan. Puntahan nyo sa Facebook niya, ka-coffee. Makikita nyo yan Nanggalaite talaga siya, Gigil na gigil si Bolchakan. Si Maharlika, sabi niya, mga bangag na kawatan sa House of Representatives, i-block o i-ban nyo na lang ang lahat ng social media platforms para hindi nyo na marinig ang trilyong mura sa inyo, mga jutang ginimis kayong mga kawatan. Pikod na pikod. Ito pa. Sunod-sunod ka, Kobe. Pagpunta kayo sa Facebook niya, ito pa. Si Abante. Sabi niya kay Abante, Abante! Inom mo! Wag na nating bigkasin yan. Kasi napakabastos ng bunganga, P-U-K-I-N-G. Ina mo, sabi niya. Ito pa, mga baboy na demonyo. Alam mo, si Maharlika, ang style niya, dapat wag mong bago-baguhin yung words. Sabihin mo ng totoo kung matapang ka talaga, di ba? Kasi itong pagbabago-bago ng mga words, posible eventually babalik na rin nila na hindi yan ang ibig sabihin, etc. etc. Ito pa, mga baboy na demonyo. Talaga kayo, mga PI nyo. House of Representatives of the Philippines, ! Gigil na gigil talaga. Ito pa, Ace Barbers.
Yung mo. Gigil na gigil. Ito pa. Paduano. Ito pa. House of Representatives of the Philippines, pwede pala Zoom for resource person eh. Send me the link at a-attend ako. Mga Weh, talaga ba? A-attend ba talaga kung Zoom? Ewan ko sa inyo. Paano a-attend dyan? Kung kailan ongoing na, saka nag-show ng intent na a-attend dyan. Nambubudol pa kayo eh. Anyari sa inyo? O ngayon, biglang gusto nang umattend. Talaga nga naman, oo. Ito pa, may bagong post siya. Julul daw, mga Julul. Department of Information and Communications Technology or DICT, Pulburon video is authenticated in the US. Ba't sa US may papa-authenticate yan? Malay ba nila dyan? Ito pa. Galit na galit talaga si Maharlika. DICT, Ivan Uy, Jeffrey D, mga jutang ginamo nyo, mga isang taon na wala pa rin kayong naifa-file na kaso sa Pulburon video na pina-viral ko, mga Julol daw. Ayan na, umamin na siya, Pina-viral niya raw, anyari. Harap siya dyan. Ba't hindi siya umarap dyan? Ito pa, Hubadero Fernandez, hindi kami natatakot sa inyo, mga jutang ginanyo. Hindi ako nag-delete ng post unless na lang na makikipagsabuatan si Lisa Tanas sa social media officials para ipa-delete ang mga post ko namin, mga Julul daw kayo dyan. Galit na galit talaga to si Maharlika, Ipapakulong, iko-contempt nila ang lahat ng vloggers na nagkikriticize kay Marcos Adictos Bangag Jr. Administration. Iyan ang plano nila sa Tridorcom hearing. Si Lisa Tanas at Marcos Bangag ang maraming bayarang trolls and black ops firm, mga Julul daw kayo. Sabi ni Maharlika, grabe ha? Ganito pala talaga to si Maharlika. Anyway, marami pa rin yung mga followers ang bilib na bilib sa kanya. Sige, pagmumurahin pa ang gobyerno at kung ano-ano pa yung ka-coffee ang ipalabas nila. Pero dapat, hindi nabuwasan yung tapang, di ba? Ang grabing tapang niya sa social media. Pagkakataon nyo na yun, harapin nyo na si Dan Fernandez. Sabi nyo, Hubadera, harapin nyo na, right in front of his face. Sabihin ninyo yung mga gusto ninyong sabihin. Opportunity nyo na yan. Pero anyari, bakit hindi kayo nagpunta dyan? Tapos ngayon, na ongoing na merong resource person na via Zoom, sasabihin ninyo na sana, pwede naman pala, umattend sana ako, send me the link daw at a-attend ako. Weh, ewan ko sa inyo dyan. Anyari sa inyo? Akala ko maisog, nawala ng isog Ay nako, lokohin ninyo yung mga followers ninyo. Sige ka-coffee, i-komento ang inyong mga opinion, reaction dyan sa ating comment section. Baka may gusto kayong sabihin para mabasa rin po yan ang iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook po, i-click lang po lang like and follow yung mga nasa Facebook. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe dyan sa baba at hit the notification icon para updated na rin po kayo sa ating mga bagong upload. Ako'y magpapaalam muna sa inyo pansamantala. Kita-kita tayo ka-coffee sa ating susunod na videos. Paalam po sa inyo, bye-bye.